Okay, magandang araw sa inyo. Magsisimula tayo sa isang tanong na, alam mo yon, talagang tumatak sa akin mula sa mga material na pinag-uusapan natin ngayon. Ang tanong, paano kung ang pinaka-epektibong paraan para palaganapin ang isang misyon ay hindi isang bagong pambansang programa o mas malaking budget, kundi isang napakasimpleng sistema na kayang gayahin ng kahit sinong ordinaryong tao? Diyan. Diyan mismo iikot ang buong paghihimay natin ngayon. Kasi ang sinusuri natin ay isang ideya na parang binabaliktad yung karaniwang pag-iisip. Imbis na yung mga malalaki, yung mga sentralisadong programa, ang focus ay nasa pagpaparami. Yung tinatawag na multiplication ng mga maliliit, lokal na mission club sa loob mismo ng komunidad. Ugat nito? At paano to ginagawa sa paraan na hindi nawawala yung puso habang kumakalat? Okay, let's unpack this. Sige, para masimulan, isa sa mga unang puntos doon sa sources mo na maraming mission initiatives kahit gaano kaganda yung intensyon na uumi sa wala. Nagsisimula ng malakas, 'di ba, may event, may launch, pero after a year humihina na. Oo, parang ningas kugon. Oo. At sinasabi doon na ito'y dahil built to grow upward instead of outward. Parang isang building na pataas ng pataas pero nakasentro lang sa isang leader o isang organization. So meron passion, pero kulang sa structure para maging pangmatagalan. Eksakto. At dyan mismo pumapasok yung crucial shift sa mindset mula sa expansion Patungong multiplication. patungong multiplication, tama? Kasi pag expansion, ang tanong, ilang tao ang kaya nating dalin sa isang malaking misyon? Parang nag-iipon ka papasok sa isang center. Nakadepende sa galing ng speaker, no? Sa budget. Oo, sa ganda ng venue. Pero sa multiplication, iba. Iba ang tanong. Ang tanong ay ilan pang misyon ang kaya nating itayo sa pamamagitan ng pag-i-empower sa mga tao. Hindi ito pag-iipon, ito ay pagpapakalat. So parang imbes na isang malaking puno, ang goal ay magtanim ng isang hardin. Isang hardin na puno ng mga halaman na namumunga tapos nagkakalat din ng sarili nilang buto. Exactly. Ang ganda ng analogy na yan. Kasi ang expansion addition lang, 1 plus 1 plus 1. Ang multiplication, exponential. Yung dalawa nagiging 4, yung 4 nagiging 8. Ang focus ay hindi sa pag-gather ng followers, kundi sa pag-develop ng mga leader na kayang mag-develop pa ng ibang leader. At ang nakakatuwa dito, ayon sa material, hindi naman pala ito bagong-bago. Sinasabi doon na para siyang rediscovery. Muling pagtuklas. Oo, binanggit doon yung early church. Nagsimula hindi sa mga dambuhalang katedral, kundi sa mga bahay. Tapos teka, may isang linya doon na tumatak sa akin. Before Christianity had sanctuaries, it had kitchens. Teka, ang bigat niyan. Before Christianity had sanctuaries, it had kitchens. Parang sinasabi na baka na-overcomplicate na natin ang lahat. Yun yung dating sa akin eh. Na ang totoong misyon, yung pagbabago, nangyayari hindi sa pulpito kundi sa hapagkainan. Eksakto. At pinapakita nito na ang misyon ay hindi event-based, relational siya. Kasi sa kusina o sa sala, hindi ka lang nakikinig ng sermon. Nag-uusap kayo, nagtatawanan, nagdadamayan sa problema. Doon nabubuo yung tiwala. Oo, at yun ang pundasyon ng tunay na discipleship. At may malalim itong ugat sa teolohiya. Sinasabi sa source na ang Diyos mismo ay isang multiplying God. Mula pa lang sa Genesis, yung be fruitful and multiply, hindi lang yan tungkol sa biology, no? Hindi lang. Tungkol din yan sa pagpapalaganap ng kabutihan, ng imahe ng Diyos sa mundo. Nakita rin natin yan kay Jesus. Hindi siya nag-organisa ng mga malawakang rally, nag-invest siya ng malalim sa ilang disipulo para maabot ang marami. Yung 2 Timothy 2.2, 'di ba? Yun, malinaw na malinaw doon. Yung mga natutunan mo, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahan ding magturo sa iba. 4 na henerasyon sa isang verse lang. Generational multiplication yan. At hindi lang sa Biblia, binanggit din sa notes mo yung Methodist movement ni John Wesley. Lumago sila hindi dahil sa mga dambuhalang building. Dahil sa mga class meetings. Oo, mga maliliit na grupo na may misyon at relationship.
At accountability. Sila-sila mismo ang nagpapalaganap ng kilusan. Totoo yan. At kahit ngayon, isipin mo, sa mga bansa kung saan may matinding restriksyon, yung mga imposible ang institutional na simbahan, paano kumakalat ang ebanghelyo? Sa mga bahay-bahay? Sa pamamagitan ng relational networks, maliliit na grupo sa mga bahay, sa opisina. Kaya grabe, ang tama nung sinabi sa source, the church grows fastest when it has the least to protect and the most to proclaim. Wow! Kapag simple at mobile yung struktura, hindi siya nakatali sa isang building o budget, mas mabilis kumalat. Yun yung punto. Okay, sige. So kung isasabuhay natin yan, ano ba talaga ang itsura nitong mga local mission clubs na to? Sabi mo, una, sila ay rooted in place, nakatanim kung nasaan ang mga tao. Tapos binanggit doon yung salitang incarnational. Ano bang ibig sabihin yan sa practical na paraan? So, pag sinabing incarnational, hindi ito yung parang bisita ka lang sa isang lugar. Mag-aabot ng relief goods tapos aalis ka na. Hindi transactional. Hindi. Ito yung namumuhay ka kasama nila. Alam mo kung sino si Aling Nena sa kanto, kasama ka sa problema nila sa tubig, kabisado mo yung mga kwento ng mga bata sa kalye, you're part of the local ecosystem, kumbaga. So ang misyon ay hindi na isang project na ginagawa mo para sa kanila. Nagiging pamumuhay ninyo ng magkasama. Eksakto. Tapos yung pangalawa, at napaka-importante nito, ay simple at reproducible ng structure. Hindi ito isang mini church service na may sermon at worship team. Ang ritmo raw nito ay umiikot lang sa 4 na bagay. Scripture, prayer, fellowship at mission. Ulitin mo nga. Scripture, Scripture, pag-aaral ng salita, prayer, pananalangin para sa isa't isa at sa komunidad, fellowship, yung pagbuulo ng tunay na relasyon, at mission, yung pagsasagawa ng konkretong misyon. dahil simple, kahit sino pwedeng magsimula. Hindi kailangan ng malaking budget. O ng isang professional na leader. At dyan pumapasok yung pangatlong katangian, yung mga leader galing mismo sa community. Distributed leadership. Pero teka, ang ganda pakinggan yan, yung distributed leadership. Pero Pero sa totoo lang, hindi ba't mas magulo yan? Pag maraming leader, baka magkaroon ng, alam yun, too many cooks in the kitchen. Sino masusunod? magandang tanong yan kasi yan ang laging takot sa decentralization, di ba? Pero ang konsepto rito ayon sa material ay stewardship, not control. Stewardship, not control. Oo. Ang trabaho ng mga unang leaders ay hindi kontrolin ang lahat. Ang trabaho nila ay i-empower ang iba na mamuno rin. Hindi sila boss, kundi coaches. So may structure pa rin, may accountability. Meron. Pero yung authority nakabase sa relasyon at serbisyo, hindi sa posisyon. May kwento doon sa source tukol sa isang barangay club na parang perfect example nito. May mga kabataan daw na napansin yung mga bata sa lugar nila. Yung mga batang pagalagala after class. Oo, yung wala nang gumagabay. So, anong ginawa nila? Hindi sila humingi ng malaking funding. Nag-organize sila ng mentorship session sa basketball court. Pinagsama yung tutoring at character building games. Na-curious ako doon sa kwento tungkol sa basketball court. Ano kaya mga naging hamon nila? Paano nila na-convince yung mga bata na makinig sa tutoring kung ang gusto lang naman nila ay maglaro? Hindi na detalye yon sa source, pero dito natin makikita yung galing ng local leadership, no? Siguro sinimulan nila sa laro, tapos habang nagpapahinga, doon isinisingit ang kwentuhan, ang pagtulong sa assignment. Ginamit nila yung wika ng komunidad. Oo, na sa kasong ito, basketball. Hindi nila pinilit yung mga bata na pumasok sa isang building, sila yung pumunta sa mundo ng mga bata. That's being incarnational. Teka, pause muna tayo dyan. Kasi ito yung laging problema sa decentralization, di ba? The moment na i-let go mo yung control, paano mo masisiguro na hindi to masisira o mag-iiba ng anyo? Na hindi magkakanya-kanya. Oo, baka yung isang club iba na ang turo, sa isa pa, this is the million-peso question. Anong sagot ng source dito? Dito na pumapasok yung konsepto na tinawag sa source na standardization without sterilization. Standardization without sterilization? Medyo malalim. Anong ibig sabihin yan? Ang layunin, bale, ay magkaroon ng shared DNA,
Pare-pareho yung core values, pero may kalayaan para sa local adaptation. So parang franchise starter pack pero para sa misyon. Para kahit sino, kahit saang barangay, may aklat na susundan para hindi maligaw. Pwedeng ituring na ganun. Pero mas tamang isipin na parang operating system. Binibigay nito yung basic principles, yung mga non-negotiables. Pero yung apps, yung actual programs, kung basketball clinic ba yan o feeding program, depende na sa local needs. Hindi siya one size fits all. Okay. So paano to ginagawa? Ano yung mga tools? May dalawang tool para dyan. Una, ang core learning modules. Modules. So ito yung mga gabay sa fundamental topics. Halimbawa, Biblical Theology of Mission. Para malinaw sa lahat yung bakit. Tama. Tapos servant leadership para sa tamang paghubog ng karakter ng mga leaders. Community Assessment, para matuto silang makinig muna bago humilos. At yung Evangelism and Compassion and Practice, para laging magkasama ang salita at gawa. Pero yung simple ba? Hindi rin delikado? Baka maging sobrang simple na nawawala na yung theological depth? Baka maging puro gawa na lang at makalimutan yung bakit sa likod nito. Yan mismo ang purpose ng modules. Hindi ito rigid script na babasahin mo lang. Isa siyang framework, isang gabay para sa discussion na pwede i-contextualize ng local leaders. Sila ang mag-a-apply ng prinsipyo sa sitwasyon nila. So naiiwasan yung pagiging superficial? Oo, pero naiiwasan din yung pagiging sobrang rigid na para kang robot. Okay, gets ko yung modules, pero kaalaman lang yan eh. Paano mo masisiguro na yung puso, yung character ng mga leader nahuhubog din? Baka maging magaling lang sila sa theory, pero wala sa practice. At yan ang sinasagot ng pangalawang tool, ang exposure trips. At napakalinaw sa source na hindi ito spiritual tourism. Hindi pa mamasyal. Hindi. Ang tawag dito ay formational pilgrimages. Ano ang pagkakaiba? Ang spiritual tourism, pupunta ka sa isang lugar para ma-inspire, kukuha ka ng picture, tapos uuwi ka. Ang formational pilgrimage, dinadala ang mga potential leaders sa ibang community para makita yung misyon sa ibang konteksto. Para matuto sila sa iba? Oo, para natuto, ma-challenge ang sarili mong pananaw, at higit sa lahat, pagkatapos ng trip, may structured debriefing. Tinatanong sila, anong nakita mo? Anong natutunan mo? Paano mo i-a-apply yan sa sarili mong barangay? Ganda. Pinapalakas nito yung network at pinipigilan yung pagiging isolated ng bawat grupo. Yun. Malinaw. So may common modules para sa utak at may exposure trips para sa puso at karanasan. Ngayon, yung huling piraso ng puzzle, paano mo malalaman kung gumagana ba talaga to? Paano mo ito susukatin? Oo nga, yung metrics. Kasi madaling sabihin la, basta tapat tayo. Pero sabi sa source, kailangan ng faithfulness with fruitfulness. Dapat may bunga. At what's fascinating here, ang pagsukat ay hindi lang tungkol sa attendance o bilang ng activities. Tatlong bagay ang tinitingnan para magkaroon ng holistic na picture. Ano yung una? Una, at ito yung pinaka-obvious, ay participation and replication. Ilan ang active clubs? Ilan ang mga bagong club na naitayo nitong nakaraang taon? Ilan ang mga bagong leader na nadidevelop at namumuno na? Dito mo makikita kung yung DNA ng multiplication ay kumakalat talaga. Okay, yan yung quantitative side. Mga numero. Pero hindi dapat dyan nagtatapos. Anong pangalawa? Pangalawa, spiritual formation. Ito yung mas qualitative. Mas mahirap sukatin, pero mas mahalaga. May ebidensya ba ng paglago sa prayer habits ng mga miyembro? Mas malalim ba yung pag-unawa nila sa scripture? At kung nagme-mentor na rin ba sila ng iba? Yon, meron bang kultura ng pagme-mentor kung saan yung mga tinuturuan noon ay nagtuturo na rin ngayon? Kasi ang tunay na bunga ay pagbabago ng puso at karakter, hindi lang dami ng ginagawa. At yung pangatlo, na siyang nag-uugnay ng lahat, ay ang community impact. Dito napapasok yung tanong na, so what? Oo, so what? Okay, marami na kayong club, malalim na ang spiritual life ninyo, pero may nagbago ba sa community ninyo? Eksakto. Dito tinitignan ano ang mga natapos na service projects tulad nung sa basketball court.
Nag-improve ba ang relasyon sa local authorities o sa ibang mga grupo sa barangay? At yung mga kwento, Pabago, isang pamilyang nagkasundo, isang kabataang nakaiwas sa droga, isang komunidad na nagtulungan, ay kasing halaga kung hindi man mas mahalaga kesa sa statistics. ang mga kwento ang nagbibigay buhay at kahulugan sa mga numero. Yun ang puso nito. Alam mo, iniisip ko, kung may ganitong mission club sa lugar namin nung teenager ako, baka ibang-ibang naging takbo ng buhay ko. Ang laking bagay na may grupo kang kasama na hindi lang kayo naglalaro pero pinag-uusapan nyo rin kung paano makakatulong sa iba. At yan ang buod ng lahat. So, what does this all mean? Kung pagsasama-samahin natin, ang mensahe ng material na ito ay malinaw na malinaw. Ang kinabukasan ng misyon ay lokal, relational, at kayang magparami. Isang pagbabago mula sa pagbuo ng mga ministeryo na kahanga-hanga tingnan sa labas. Loob. At may direktang kaugnayan ito sa iyo na nakikinig. Kasi inanyayahan ka ng source na isipin muli ang iyong papel. Baka ang calling mo ay hindi para maging isang solo leader na pasan-pasan ng buong mundo. Baka ang papel mo ay maging isang multiplier. Oo, isang taong nagbibigay daan at nag-e-empower sa iba na mamuno at magsimula ng sarili nilang misyon sa kanilang mga bakuran. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo ang isang tanong mula mismo sa material para pag-isipan mo. Aling mga komunidad sa paligid mo ang may pinakamaliit na access sa ganitong uri ng mission engagement at bakit? At ano sa tingin mo ang magbabago kung ang mga kabataan doon ay bibigyan ng kapangyarihan na mamuno, hindi lang laging tagasunod?